Pag-uusapan natin yung salitang binubuhat sa NBA. Siguro hindi ka na bago dyan. Palagi mong nakikita at nababasa ang mga salitang ganyan. Ang salitang binubuhat ay ating nakikita sa mga laban ng Lakers at ang Golden State Warriors. Diyan sikat ang salitang binubuhat. Halimbawa sa Los Angeles Lakers, binubuhat raw ni Luka sina LeBron and Bronny James. At sa Golden State Warriors naman daw, kamakailan lang binubuhat raw ni Buddy Hield si Stephen Curry. Ang salitang binubuhat ay hindi naman talaga applicable sa NBA. Binibigyan ng sahod ang mga manlalaro para gawin nila ang kanilang trabaho para pumuntos. Yung binubuhat na term ay lumalabas lamang kapag yung isang manlalaro ay malaki ang puntos at yung isa ay hindi. Halimbawa, kay LeBron at kay Luka. Si Luka, mataas ang kanyang pinupuntos samantalang si LeBron ay maliit lamang. Kaya binubuhat raw ni Luka si LeBron James. Pwede rin kay Buddy Hield, binuhat niya si Stephen Curry sa laban nila sa Game 7 laban sa Rockets. Sa basketball, give and take tayo dyan, especially sa isang team. Mayroong mga pagkakataon na hindi maganda yung nilalaro ng isang player at yung isa maganda. Minsan yung isang manlalaro maganda at yung isa naman ay hindi. Give and take lang yan mga idol. Matatawag lang natin na binubuhat talaga ng isang manlalaro yung kanyang kapartner na star player kung sa simula pa lang ng regular season hanggang sa playoff ay hindi na maganda yung nilalaro ng isa at yung isa lang yung kumakamada ng malaking numero. Halimbawa kay Luka at kay LeBron. Oo, maganda nga itong naibibigay na numero ni Luka pero hindi naman niya kaya kung siya lang. Kaya nga yung basketball ay maraming manlalaro, maraming option ang coach para gamitin para sila'y manalo. Sa Warriors, impressive yung performance ni Buddy Hield. At sa first half, siya yung bumubuhat sa kanila para makasabay. Pero sa Jimmy Butler, nagbibigay rin ng kanyang kontribusyon at yung kanilang bangko. Sa second half naman, hindi siya nakapuntos ng malaki. Meron siyang 11 points lamang at sa Stephen Curry na ang kumamada sa fourth quarter. Meron siyang 19 points sa second half. Kaya definitely walang binubuhat dyan. Maski sa Lakers man, give and take ang larong basketball. Samantala mga idol, for the first time ay nakita na itong kalagayan nga ni Greg Popovich. Siya mismo ang nag-introduce kay Mitch Johnson bilang bagong head coach na ng Spurs. Samantalang si Greg Popovich ay magta-transition bilang presidente ng kanilang operasyon. Sinasabi nga ho ng mga Spurs staff na itong si Greg Popovich ay nagkaroon ng mild stroke. Pero kitang-kita naman dito na hindi talaga to mild stroke mga idol. Pero gayon pa man ay nagpapasalamat pa rin tayo na nagagamparan pa rin niya ang kanyang trabaho, especially yung basketball. Importante yan para sa kanya. 29 years bilang head coach ng Spurs at ngayon naman siya ay magsisilbi bilang President of Basketball of Operation. Marami pang mga rumors noon na nagsilabasan na baka si Coach Michael Malone ang kukunin ng Spurs. Maliit lamang yung tsansa na yon sapagkat magaling din naman itong si Mitch Johnson at ipagpapatuloy nila kung ano yung kanilang nasimulan. Sa programang ito ay present nga rin ho sina Tim Duncan at si Manu Ginobili. Samantala nakuha naman ng Knicks ang panalo sa Game 1 laban sa Boston Celtics. Ito'y kanilang binulaga itong defending champion. Nakambak pa ng Knicks ang 20 plus points na kalamangan nitong Celtics. Nag-choke sila. Umabot pa ng overtime. Si Brunson ang naging susi kung bakit nanalo itong Knicks laban sa Boston. Once again, clutch player pa rin siya. Pinatunayan niya ang kanyang pagiging clutch. Meron siyang 29 points, 5 assists. Si Anunoby 29 points, 6 3-pointer. Tatum at Brown take 23 points. Hirap ang Knicks sa mga title contender na team, especially sa Boston. Pero ngayon sa Game 1, ibang usapan na to. Nakuha nila, kanilang ninakaw ang panalo sa mismong home court pa ng Celtics. Yan lang muna sa ngayon ang ating mga balitang basketball. Maraming salamat po sa panonood.